Hindi pwedeng babae walang mahar. Pero wag sana isipin ng babae na ang mahar ay binibili siya. Bilang pagpapahalaga lang ito sa babae. Pero hindi ibig sabihin binibinta ang babae dito. Ang problema sa atin, kapag may natapos, mahal ang mahar. Hindi naintindihan ng mga parents yan. Kaya nahihirapan ang babae na mag-asawa kasi ang nagdidiman sa mahar, sino sa atin? Usually, sino nagdidiman sa Pinas? Magulang. Which is, hindi naman talaga magulang ang may-ari niyan. Ang may-ari ng mahar ay sino? Ang babae. At siya rin dapat ang magdi-decide. Siya ang magsasabi magkano, ano ang ibibigay na mahar ng babae. Kaya nagiging mahirap yan minsan dahil sa tribo. Minsan, pag may tribe, mahal ang mga mahar dito. O kaya ay pamilya. Dahil itong pamilya, mahal ang kanilang mahar. O kaya ay lugar. Dahil sa lugar na yan, mahal dyan ang kanilang mahar. O kaya ay dahil may natapos, kaya mahal ang kanyang mahar. So ito yung mga problema na wala naman talagang basihan sa batas ng Islam. Na salungat ito sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi ng Propeta sa mahar? Ay saruhun na mu'natan baraka. Ang pinaka magaan, ang sinumang babae na ang kanyang mahar ay magaan, yun ang mayroong baraka. May baraka. Ibig sabihin, baraka pangkalahatan. Lahat ng blessing sa mag-asawa na yung darating sa kanila. Lahat ng baraka. Kasi nga, hindi pinahirapan ng babae yung lalaki. Kaya nga, may mga babae na tumatanda. Yung iba nagmiminopause na, saka pa nakapag-asawa. Yung iba nagsisisi kasi nga pag ang babae, pag tumatanda yan, hindi na ganun nakakagusto sa kanyang babae. Tama ba, Ismail? Yeah. Ikaw, Ismail, pagtatanungin kita, anong gusto mo sa babae? Matanda o bata pa? Ha? Hindi pa matanda. Di ba? Ang babae, lahat tayo, ang gusto ng bawat isa, hindi matanda. Pwede ka makatagpo, siguro, bihira ka lang makatagpo ng babae, ang gusto niya, matanda. O lalaki, ang gusto niya, matanda. Ikaw ano? Pag pinapili ka, matanda o bata? Oh, siyempre, kaya nga, yung mga babae, kawawa din, pagka pinakialaman ng parents, ang pagdi-decide sa kanilang mahar. Kasi, pwedeng natanggap na yung lalaki, pero ang problema, anong problema? Hindi niya ma-provide yung mahar. Sabi ng parents, hindi nga niya kaya yung mahar di ganap ka ng yung kayang ibigay yung mahar mo. 100,000, kalahating milyon, 1 milyon. Talagang mamumulubi ka talaga, Anwar. Pagka ganyan. Ilang taon mo iipunin, Anwar, kung alam mo, 500,000. Kailangan makapag-asawa nun. Ang gagawin ni Anwar, hahanap na lang ng iba. Di ba, Anwar? Oo, wala kang yung babae, wala. Kung wala kang kalahating milyon, hindi makapag-asawa si sister. Hanggang sa yung bata pa siya, ang daming gusto mamanhikan. Tama? Yung dalaga pa siya, nasa tama pa yung edad niya, maraming mamamanhikan doon kay sister. Pero habang tumatagal yan, nagbabago ang kanyang katawan, nagbabago ang kanyang muka, nagbabago ang kanyang edad, ang kanyang galaw. Siyempre, mayroon bang tumatagal lalong lumalakas? Wala. Ang babae habang tumatagal, humihina. Habang tumatagal, nagiging kulubot ang mukha. Habang tumatagal, puputi ang buhok. Habang tumatagal, nangihina. Tama? Nagbabago lahat. Pati amoy mo, nagbabago. Kasi nga, nagkakaedad ka na. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Walang pagsisisi na sa una. Kaya kawawa yung mga babae na late na nakapag-asawa. Kawawa rin yung mga lalaki na late na rin nakapag-asawa. Dahil nga sa pagpapahirap sa komunidad natin, pinapahirap nila yung bagay na hindi naman talaga mahirap. Lalo na, pag gusto mo ng anak, wala na. Minsan yung lalaki, mahina na. Di ba, Ismail?